Excellent sa iyong trabaho o negosyo? Then learn from the wise words of Florence Nightingale who said, I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Si Florence Nightingale ang kinikilalang founder ng modern nursing. Naging tanyag bilang the lady with a lamp dahil sa dedikasyon at pag-aalaga sa mga sugatang sundalo noong Crimean War. Ang kanyang panuntunan sa kanyang propesyon bilang manager ng nurses noon ay ito. The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. Para sa kanya, kahit mahirap, basta't para sa ikabubuti ng kanyang pasyente ay gagawin niya. Are you willing to go the extra mile to provide the best service to the people around you? Then remove all the ifs and buts in your vocabulary. May kasabihan nga tayong, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung excellence sa trabaho at negosyo ang gusto mo, itigil na ang pagdadahilan at simulan na ang pagiging maparaan. Paano? Una, stop counting the roadblocks and focus on the road. Hanggat may daan, may paraan kung paano ka uusad. You can crawl under the roadblock, go over it, or tear it down. Ang mahalaga, umabante ka. Ang sabi nga ni Martin Luther King Jr., if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. The important thing is that you keep on moving forward. Pangalawa, don't keep a tally of how many times you've failed. Focus on how others have won. Kung palagi mong bibilangin ang mga panahong nagkamali ka o di ka nagwagi, panghihinayangan ka talaga o panghihinaan ka talaga ng loob na lumabang muli. When athletes experience defeats, they study how their opponents won at naghahanda silang mabuti para sa susunod na laban. Kung nakaya ng iba, kakayanin mo rin. At pangatlo, bear in mind that excellence has a price. Hindi madali, hindi mura ang excellence. Ito'y pinaghihirapan, pinagsusumikapan. Excellence is the product of commitment, consistency, hard work, and discipline put together. Kaya kung hangad mo ang excellence sa buhay at sa iyong trabaho, ihanda mo na ang iyong sarili na magbanat ng buto. Because there are no excuses for a person who pursues excellence. Kung plano mong magdahilan para hindi makapasok sa trabaho mo ngayon, kung nag-iisip ka na ng excuse para hindi mo maipasa ang report na ngayon na kinakailangan, instead of coming up with countless excuses, use your time to work towards being excellent. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang Kotibo 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. Hey! 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta.
makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zambasulta! Good morning, buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Good morning, magandang umaga, magandang araw, Pilipinas. Siyempre, no, takita na Philippines. Ayan, Zamboanga City, good morning sa lahat ng ating mga kabarangay sa 98 barangay of Ciudad de Zamboanga. And siyempre, no, maganda ang ating araw ngayon, no. Lalong-lalo na hindi siya bad weather, no, good weather siya ngayon kasi maganda ang sikat ng araw, no. Syempre mga kabarangay, sa loob ng 1.5 oras, no, kami po ang inyong makakasama this Wednesday morning, no, December 10. Yan, no, tama ang ating kalendaryo. So, kamusta mga kabarangay? Kamusta po sa ating mga kanina pa? O kanina lang? O kanina pa naghihintay sa ating mga kabarangay? And syempre, ready ako, no? Ako ang inyong kabarangay. Anong ready ako? Ako ang inyong kabarangay, Robin Soling. Yan, at ako naman si Sarah May Tulabing. Good morning, Bin. Good morning, sir. And syempre, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabarangay din na nakikinig, no? Ahap subo, marayaw malingkat adlaw, mapia mapita, and ahap sa salongen, no? Salong o yan sa mga yakan na ating mga kabarangay din, sir. At syempre, buenos dias a todo, no? Aquí na Ciudad de Zamboanga. Maayong buntag, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. At tama ka dun, Bin. Tama. Ngayon ay araw ng salamat. Wednesday, December 10, 2025. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Oras na Zambasulta. Good morning kay Kuya Noli. Ayan, ang ganda ng term niya, sir, no? Midweek. Tama naman, no? Good morning. Blessed midweek. Weekdays. ONZ family. Ayan. Hello, Kuya Noli. Good morning. At sa lahat din po ng ating mga tagapakinig, sir, no? Sa loob at labas ng Ciudad de Zamboanga. Good morning din. No? Especially DXAS family. Yes. Meron na lamang tayong 14 days, 16 hours, 49 minutes po bago ang Pasko. Ayan. Malapit na talaga, Bin. Parang next week na ba? Tama ba? Next week pa. Next week pa. Kay kakatanggap lang natin kahapon. So, every 2 weeks yan eh. Every 2 weeks. Talaga ba? Next week. Kamusta naman? 15 pa. Sa next Monday pala, 15 pa. Hindi tayo nagkakamali pagdating sa mga ganyan. Oo. Kamusta, diba? Kamusta man? Ay, thank you pala sa pagkape mo kagabi, ha. Na-enjoy ko yun, ha. Binayaran mo yung inom mo. Sana all. Binayaran ko ba? Oo, binayaran mo. Iba talaga si Ma'am Sarah May Tulabing, no? Bakit? Basta tarisibi blessing pakape dayon. Nagpapakape. Oo. Gracias. Hindi, ang pinakapay ko yung asawa ko. Sino ba? Oo, yun dapat yung mga agad na Actually, may ibang plano sana ako dun, Bin. Ay, sorry, nasira yung plano niyo. Hindi, sabi ko, sige daw. kailangan kasi namin ng washing machine. Oo. Sabi ka sana. Umorder tayo kagabi. Ipagda-down ko sana. Pero naisip ko, bakit ba lagi ako pag may pera, gusto ko ginagamit siya sa mga ganyang bagay. Appliances. Hindi ko unang naiisip ilibre ang aking husband kasi si Pastor Phil dyan, pag may blessing yan siya, automatic, alika, eto sa'yo, ganyan. So, pero una ko siyang sinabihan, gusto ko tong gamitin pang down, sabi. Pero naisip ko, bakit ba ako ganyan? Hindi ko pina-prioritize yung husband ko. Kaya sabi ko, Gabi, halika, ano na lang, ipang date na lang natin to. So, ayun. May mga ganyan kasi na di ba? Nag-date kayo, ha? Na misis or partner, inuuna minsan yung kailangan sa bahay, which is okay naman. Okay, oo, syempre. Okay na okay yun. Kasi di ba nilalagay mo siya sa gastusin na kailangan mo sa loob ng bahay. Pero minsan nakakalimutan mong i-date ang partner mo, ilibre mo. Kahit babae po kayo,
pwede nyo pong gawin yan. Hindi naman kailangan na lagi si lalaki ang gagawa ng initiative para manglibre, para i-date ka, bigyan ka ng regalo. Pwede ka din. At saka alam mo sir, kahit naman sabihin mo na, halimbawa, yun, wala kang income, di ba, no, sa misis, yung bang, minsan kasi, pwede din kayo yung kayo yung mag-trigger na parang, no, kayo magsabi na, ay, ayan, gusto kong ganito, di ba, malaking tulong yun. Pero ayun nga, no, na-realize ko din ba, no, minsan, malaking tulong din kasi yung ganun, sir, na nagkakaroon tayo ng tawag nila dito, yung bang, hindi naman siya disorientation, pero para maputol ba yung flow na siyempre nagtatrabaho. Balance Yung ba? nga, sabi nga kagabi ng Mr. mo, no, no? Oo na tayo. I mean, sabi nga na maganda din yung ganun, napuputol yung flow ng thinking mo na sa trabaho, 'di ba? Parang minsan para maiba naman. Kasi parang actually ginagawa na natin yan dati pa, no, unconsciously. Nanonood tayo ng TV, 'di ba? Nakikinig tayo ng music, nagbabasa tayo para lang maputol, 'di ba? Hindi mo naiisipin yung na unplug ko ba yung coffee maker, na unplug ko ba yung printer, yung oo, pero ayun nga, happy ako. Oo, kay Tres Bilog yan lang din yung sticker, no? Oo, Yung kailangan mo na points. Yung points. Pero, ayan, sige. Okay, ayan. Muli, good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig. At kaya kung meron po kayong tanong, komento, message, ay mag-text po sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page ng 1116 DXAS. Mamaya po, makasama natin ang Zamboanga City Medical Center, si Dr. Aldeline Sarajan. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa PCOS awareness. Ayan, maraming mga kababaihan siguro dito ang makaka-relate at marami silang mga tanong, no? Kung paano ito, paano manggagamot, ano ang mga pwedeng gawin. So mamaya po ay abangan po ninyo dahil isang OB-GYN po ang magiging guest natin mamaya sa ating segment Serbisyo kun Kompasyon. Oras natin, alas 7:15 ng umaga. Batiin natin saglit yung mga nagbe-birthday. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. Ayan, December 10, birthday pala ng ating favorite utusan dito. Coworker, ha? Oo. Coworker. Hello at Tintin. Ang ating floor manager. Happy Yes, birthday. si Christina Ibanez. Christina ba to? Christine. Christine, Ate Tintin, happy birthday sa'yo. Happy birthday rin kay Jazz Near at kay Al Vincent Perez. Ayan, no. Siyempre sa akin, sir, no, happy birthday din kay, good morning. Baka nakikinig siya ngayon, no, kay Zoren, no, Grabador, kung di ako kakamali. Ren, oo. Ayan, happy birthday, no. Kuan ko yan. Isa sa mga favorite kong kwansar. Center. Basketball player yan. No. Tangkad niya eh. No. Parang pagkatabi ko siya, kuan kami, ano to? Compatible. Kasi di ba may small at may large. Oo. Ayan, kay Mami Lani, no? Mami Lani Soling, happy birthday. Diyan sa Santa Catalina. At syempre, ayun, kay Tintin, no, at kay Alcaf. Si Lux, happy birthday. Aban, good morning. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, the love that humbled. Sa Pilipino, ang pag-ibig na nagpakumbaba. Natsavakano, amor, kaya baha kun umildad. Ang gugma nga nagpaubos sa Bisaya. Sa Ilonggo, ganon din, ang gugma nga nagpaubos. No, kasila sa amon pati baba, mapati baba. Tanong po natin, paano po tayo nagpapakumbaba? Ayan, alam mo Bino, sabi sa Philippians chapter 2 verses 6 to 7,
who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Sa Magandang Balita Biblia version, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Yung pagkakaroon ng humility, yun yung isa sa mahirap na gawin. Kana magpakaubos ta, tama ba yung Bisaya ko doon? Nagpaubos ta o yung nagpakumbaba tayo. Minsan yan yung pinakamahirap na gawin. Lalo na kung nandyan ka na sa estado na may narating ka na sa buhay, may natapos ka, at umokay na yung living mo, standard ng living mo. Yan yung isa sa challenge sa buhay, paano manatiling humble. Pero dito sa verse na ito, makikita natin na grabe ring example na pinakita ni Jesus. Paano siya naging mabuting halimbawa, naging perfect example pagdating sa pagpapakumbaba. Imagine mo Diyos siya, pero nung nandito siya sa lupa, noile akel abla, oy, Diyos yo, wala siya katong nagpakinsa, wala siya nahimong habugero, hindi siya nagpakitang gilas in a way na mararamdaman mo na hindi natin siya katulad. Alam mo yon, nagkaroon talaga ng total pagpapakumbaba ang Panginoon. Tinanggal niya, or ewan ko kung tama ba yung term na hindi siguro, hindi niya tinanggal ang pagka-Diyos niya, pero hindi niya ginamit yun, no, para kana magpakinsa sa ato ang tanan. And today, yun din ang gustong gawin ng Panginoon. Gusto niyang gawin natin na yung way of love natin sa ibang tao, kailangan may pagpapakumbaba rin. Alam mo sa buhay, no, sabi nga yung experience, no, yung troubles, yung sabi mo kanina, no, yung maging successful, maging kumbaga during sunny days, rainy days, stormy days, no, yung it will make you or it will break you. Sabi nga, sir, no, kumbaga kung ikaw ay darating na sa point, alam mo yun, no, yung may finish line kasi lahat may season, 'di ba? May season, everything under the sun. Kumbaga lahat may panahon talaga yan siya. May panahon maging sagana, may panahon para magtanim. Pero yun nga, sa point na darating ka sa sagana, baon mo, no, dala-dala mo yung idea or yung mga experience mo. At yung experience mo yun is it will make you it will make you humble, or it will make you proud, no, or boastful. And then minsan, no, sabi nga nila, 'di ba, mapapansin mo yung mga taong dumaan talaga sa hirap, no, sa suffering, yung nga even nga sa experience nga, 'di ba, sa kwento nga ni Jesus, 'di ba, yung suffering, and ipinakita niya talaga na, alam mo yun, hindi mo kailangan, 'di ba? Hindi mo kailangan ipagsigawan, no? Kasi gusto mong makita or gusto mong maramdaman. Hindi mo kailangan makipagtalo, no, para ma-prove na tama ka. 'Di ba? Nandun lang yung idea na alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kasi yun yung isa sa mga hindi ko makalimutan, no. May kaibigan ako, sobrang tahimik niya. Pero kapag nagsasalita yun siya, alam mo may laman yung mga sinasabi niya. Kasi nga, tapos one time tinanong ko siya, kasi syempre kasing edad kami, tapos magkasama kami palagi. Sabi ko sa kanya, paano mo nagagawa yun, no? Alam mo yung pinag-uusapan, ngayon doktor na siya, no. Alam mo yung pinag-uusapan, alam mo yung
topic, pero bakit hindi ka 'di ba, alam mo yun, hindi ito tantansapaw, hindi ka 'di ba, hindi mo pinoprove sa sarili mo. Sabi niya, alam mo ba, yung taong may alam niya kung kailan siya magsasalita, alam niya kung kailan siya sasagot, 'di ba? Kasi nga may alam siya. Mhm. So kumbaga, Hindi niya kailangan mag-rush na oo. magbigay ng opinion. yun. So doon ko na realize na ganun yung humility. Mhm. Sabi dito, yung true love as shown by Jesus is characterized by humility. Kung maalala natin, no, he went from the throne to the manger. Ang ganda kaya ng buhay ni Jesus kasama si Father, kasama yung Holy Spirit, pero 'di ba? Bumaba siya, nagpakatao siya. At pwede naman siyang ipinanganak sa isang magandang ano yan, sabihin natin lying in. Mhm. Sabihin natin nung panahong yun, anong tawag ba nila sa health center o anong tawag, wala pa namang mga ano yan, edifisyo de hospital antes, pero di ba pwede talaga siyang ipanganak sa isang mas magandang lugar. Pero Health count. oo, pero saan siya ipinanganak? Doon sa lugar ng mga hayop. Ganun siya nagpakumbaba para maging maramdaman lang natin na katulad natin siya. Kumbaga, anong hirap na naranasan niya, naranasan din natin. So today po, yung challenge natin, let us find opportunity na maging humble po tayo. Diba? Let us find an opportunity today to humble ourselves and to serve someone. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Pinaka-small way. Simple. Yes, simple way po na meron tayo. Yung humility natin at yung service na din natin ay yung magandang regalo din na pwede natin ibigay sa Panginoon. Wala mag-isa makahambog sa Ginoon. Pwede man tamang hambog. Pero, kaya ba natin magyabang sa harap ng Panginoon? Parang dust lang siguro tayo sa kanyang mga mata. Diba? So, walang pwedeng ipagmayabang talaga sa Panginoon. At saka isang realization, sir, no, sa point of view na, alam mo, kaya minsan nawawala tayo sa direction, hindi mo alam anong gagawin, di ba? Hindi mo alam saan magsisimula. Kasi nga, sabi nga, lahat tayo, no, siguro sa mga nakikinig, di ba, kahit saan ka pumunta, no, naniniwala talaga tayo na may creator. 'Di ba? May gumawa, may lumikha, no? At may kumbaga alam mo 'yun, may humahawak, no? Especially sa mundo pa lang, 'di ba? Makita nga natin yung mga video, yung mga kwan ng NASA, 'di ba? Yung mga kwan nila, satellite. Pero alam mo 'yun, the realization, no, na kahit gaano pa kataas o gaano pa kababa, no, alam mo, hindi mawala-wala hanggang ngayon sa akin yung lyrics, sir. Sabi sa kanta, no, lying on a pit, alam mo yun, no, once I was a beggar, now living in a king's house. Alam mo yung idea doon na once yung ito rin yung reflection ko ng umaga, eh. Once, alam mo yun, nagkaroon ka ng realization, doon nga, dahil sa dinami-dami ng experience natin, alam mo yun, parang, minsan, no, binubulungan lang tayo na hindi mo kaya, no, di ba, kumbaga parang, kailangan mo ako ba? Kasi ganun yung privilege na binigay sa atin na freedom, na hindi tayo, di ba, hindi tayo parang, alam mo yun, hindi naman bini-baby, pero hindi tayo yung kinontrol, 'di ba? Hindi tayo yung kinontrol na parang itong gawin mo, 'di ba? Inallow tayo na to experience. No, kumbaga parang binigyan tayo ng pakpak para ma-enjoy yung paglipad. Hindi tayo tinalian sa, 'di ba, no, sa cage, o hindi tayong ginawang pet. Na itong gawin mo, ganon, 'di ba? Walang control. Walang control. So enough reason siya para maging humble tayo. Yun yung realization ba na 'di ba? May pakita mo, no, yung humility, especially, no, na hindi mo kailangang kargahin, hindi mo kailangang buhatin yung mga bagay-bagay. All you need is just to surrender. 'Di ba? At i-recognize na, no, ikaw yung lumikha sa akin. May meaning yung buhay ko, so alam mo yun, no, kailangan ko maintindihan, so ipaintindi mo sa akin. Di ba? Minsan kasi parang pinipilit nating hanapin yung sagot, in which yung sagot naman kasi doon is
i-surrender mo lang, 'di ba? Yun ako yun yung sa point of view na naintindihan ko sir in terms of humility na I am nothing no without the creator, 'di ba? Kung wala yung Panginoon sa buhay natin, talaga nothing. Walang direction ba? Kahit kaya minsan siguro na-feel natin ngayon na parang alam mo yung ginagawa ko naman lahat. Pero bakit walang alam mo yun, walang result. Hindi naman natin in-expect palagi yung result is maganda. Pero alam mo, yung idea na magluluto ka, hindi ka naman magluluto para pangit lang yung lasa. Diba? In-expect mo naman din na tatama yung lasa mo yung lasa ng pagkain sa panlasa mo. Diba? So, pero alam mo yun, tawag dito, ma-test or malalaman mo lang yung result kung okay na yung lasa niya is by that time, hihingi ka ng, 'di ba, feedback o hihingi ka ng alam mo 'yun, anong tawag dun, comment doon sa mga expert, 'di ba? So sa buhay natin, ang expert talaga sa lahat wala nang iba kundi ang Panginoon. Ayan, kaya po muli ang ating katanungan sa ating salita na the love that humbled, paano po natin pinapakita yung pagpapakumbaba natin sa ibang tao. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Para sa ating mabati ang mabuti, hindi sa sunog o aksidente, kundi sa buhay ng isang ina at sanggol, kumilos ang mga bumbero ng BFP Bacolod. Sa ulat, papunta sana sa ospital ang buntis nang nagkaproblema ang isang tricycle na sinasakyan nito. Nang matanggap ang alarma, kaagad na kumilos ang mga bumbero, tinulungan ang tricycle at sa gitna ng sitwasyon, ipinanganak ang isang malusog na sanggol na babae habang nakaupo pang ina sa sasakyan. Matapos ang panganganak, inihatid nila agad ang mag-ina sa ospital. Kaagapay, sa simpleng aksyon ng mga bumbero, nailigtas nila ang buhay ng mag-ina at muling ipinakita ang kahalagahan ng pagiging handa at ang malasakit sa kapwa. Paalala ito na sa bawat pagkakataon, ang kabutihan at mabilis na pagtulong ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, inihain ng pulisya ang reklamo laban sa isang 19 na taong gulang, residente ng Oton, Iloilo matapos niyang aminin ang pagpapadala ng peking bomb threat sa Oton National High School. Dahilan sa banta, napilitang lumika sa mga estudyante at guro at rumisponde agad ang pulisya, Explosive Ordnance Disposal o EOD team at K9 unit, ngunit walang natagpuang bomba. Natunto ng suspect matapos malink ang kanyang cellphone sa Facebook account na ginamit sa pagpapadala ng mensahe na nagsasabing may 5 bomba sa paaralan. Sumuko siya sa Oton Municipal Police Station kasama ang ama at kapatid. Haharapin ng suspect ang kaso sa ilalim ng Presidential Decree 1727 at Cybercrime Prevention Act. Ayon sa pulisya, isa lamang siya sa ilang suspect sa serye ng pekeng banta sa Iloilo at patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang sangkot. Kaagapay, ang insidenteng ito ay paalala na ang pagpapakalat ng pekeng banta ay may seryosong parusa, nakakaapekto sa seguridad ng komunidad at nagdudulot ng takot at pagkabahala sa iba. Zambasulta Balita.
Oras natin mga kaibigan, alas 7:32 ng umaga. At para po sa ating mga balita, formal na nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa lahat ng pribadong employer sa bansa na tiyaking maibibigay ang mandatory 13th month pay sa kanilang mga empleyado bago sumapit o sa mismong araw ng December 24, 2025. Ayon sa inilabas na advisory, ang 13th month pay ay isang non-negotiable at tinatawag na statutory right ng mga rank and file employee anuman ang kanilang posisyon, designation o estado ng pagtatrabaho, basta't nakapagtrabaho sila ng kahit man lang isang buwan sa loob ng isang taon. Bukod sa pagbibigay ng benepisyo sa takdang panahon, mahigpit ding pinaalalahanan ng DOLE ang mga employer na isumite ang kanilang compliance report bilang patunay ng pagsunod sa batas. Deadline sa pagbabayad ng 13th month pay ay muling pinalala nga na dapat ay mangyari ito bago o sa mismong araw ng December 24, 25, habang yung deadline ng compliance report ay bago at sa mismong araw din o pwede din sa mismong araw ng Enero 15 sa susunod na taon. Ito po ay batay sa nakasanayang deadline ng DOLE at inaasahang lalabas sa formal na advisory. Ang pagsumite ng ulat ay kailangang gawin online sa pamamagitan ng DOLE Online Compliance Portal na matatagpuan sa link na reports.dole.gov.ph. Zambasulta Balita. Inaasahang aaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukalang i-lift o alisin ang pagbabawal sa ilang uri ng paputok or firecracker sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay City Councilor ng District 2, BG Gingona, ito ay kasunod ng pakiusap ng ilang residente sa City Hall na payagan silang gumamit muli ng mga paputok. Subalit, paliwanag pa ni Gingona, tanging ang mga paputok na baby rocket, Tweeties at Judas Belt lamang ang papayagang gamitin. Kailangan din nilang sumunod sa mga precautionary safety measures o pag-iingat gaya ng ang Judas Belt ay kailangan na 500 pieces o 500 piraso lamang ang laman ng isang pack. Pangalawa, dapat itong paputukin sa loob ng drum at sa designated area o itinalagang lugar. Pangatlo, hindi dapat magbenta ng higit sa 5,000 piso sa isang customer. Kung maaprubahan ngayong araw, ang pagbebenta ay asahang magsisimula sa Disyembre 25 hanggang Enero 6. Nanawagan si Gingona sa mga magulang at komunidad na sakali mang maaprubahan ito, maging responsable sa paggamit ng mga paputok. Matatandaang si Gingona ang pangunahing may akda o primary author ng pagbabawal sa mga paputok sa lungsod bilang tugon sa naganap na Zamboanga Siege at upang makamit ang zero casualty o walang biktima sa panahon ng Kapaskuhan. Zambasulta Balita. Samantala, sa ibang balita, ayan Bino, ito ay post ng isang abogado kung saan ay nagpaalala sa publiko na maging maingat sa mga text na natatanggap at nagpapakilala nga sila ay mula sa Supreme Court o kaya po ay mula sa DOJ at sinasabing meron kayong allegedly na mga impending civil case. Ito ay dahil may isang case na o isang complaint nakita na i-report na may text na natanggap din at ito ay nakasulat dito OCC Department of Trial Court San Jose Kawa-Kawa, Zamboanga City. At ang subject ng text na natanggap ay impending civil case. Sa text na ito, mababasa nyo po na may sinasabi na ito ay isang notice, formal na notice, na ini-inform ang receiver na meron siyang proper complaint o may nag-complain sa kanya. At dahil dito, ang advice sa kanya, doon sa text nakalagay ay
may gagawing pagsumon sa kanya at possible ay ang isang sheriff umano ang mag-serve nito. So ang paalala po sa atin ng abogado, ang hukuman ay hindi po nagpapadala ng legal summon sa pamamagitan po ng isang text. Actually, naibalita na rin natin ito, Bin, last week, pero gusto nating ulitin ito para mas maging aware, lalo na dito to sa syudad ng Zamboanga. Kinote kasi yung San Jose, Kawakawa, Zamboanga City. So, walang sheriff na tumatawag, hindi sila tatawag. Hindi rin sila magte-text para humingi ng pera o sabihin na natin ng negosasyon. So, wag agad kakabahan pag sinabi na may civil case ka na impending. Maliban na lang talaga kung totoong may ine-expect ka na may magpa-file sa'yo ng case, pero hindi po sa pamamagitan ng text. No? Hindi mo to matatanggap through text. Hindi ginagamit ang alternative resolution, wording sa random SMS, at ang official notice ay ipapahatid po talaga sa inyong bahay o sa inyong opisina sa pamamagitan ng sheriff, process server, o kaya po ay registered mail at hindi sa personal messaging apps. So, yung legitimate court communications ay nagdadala po ng complete case details. Meron po dapat yung case number, title, docket, branch, judge at pirma rin po ng clerk of court. Kaya naman paalala sa publiko, kung may duda ka sa natanggap mo, una, huwag mong re-replyan. Huwag mong sasagutin. Huwag magbigay ng personal information. At i-report ito sa PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group. Kumonsulta sa isang abogado upang makumpirma kung may tunay na kaso. So, kailangan may verification kang gagawin sa iyong part. Yun na nga. O, sabi ko nga kanina, kung ikaw may inihintay ka din talaga, i-kumpirma mo yan sa abogado mo. May mga ganyang cases kasi. So, baka madala ka ng text. So, wala pong wala pong ganyan. Kasi ito rin ay pwedeng maging form ng hacking or extortion sa inyo. Pag magbibigay kayo ng personal information, may mga link na password o kaya sasabihin mag-meet tayo dito. Pagdating doon, hiningan ka na ng initial na na pera. Yan po ay scam na, di ba? So, yan po ang paalala natin muli sa ating publiko. Zambasulta Balita. At para naman sa ibang balita, napatay ang pangunahing lider at nalubhasa sa bomba ng grupong teroristang Dawla Islamiyah Hassan Group sa isang operasyon ng militar noong nakaraang linggo sa Barangay Satan, Sharif Agwak. Kinilala ni Brigadier General Edgar Catu, commander ng 601st Infantry Brigade, ang napatay na lider bilang si Ustadz Muhammad Usman Sulaiman na tinaguri ang Amir ng DIHG. Si Sulaiman ay kilala ring siyang mahusay na bomb Si Sulaiman ay kilala rin isang mahusay na bomb maker at pamangkin ng teroristang si Basit Usman. Ang kanyang grupo ay ang pinaniwalaang nasa likod ng serye ng pambobomba sa mga bus sa Mindanao, kabilang ang mga pag-atake sa rural bus at yellow bus line noong 2022 at Husky bus noong 2023. Kabilang din siya sa mga natitirang matataas na tagasunod ng dating lider na si Abu Azim. Pinuri ni Major General Jose Vladimir Cagara, commander ng 6th Infantry Division, ang matagumpay na operasyon at hinikayat ang natitirang miyembro ng DIHG na sumuko at magsimula ng bagong buhay. Zambasulta Balita. Samantala, nakakumpiska ang mga tauhan ng Philippine Navy ng nasa 528 milyong peso o pisong halaga ng kontrabandong sigarilyo sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa karagatan. Naharang sa bisinidad ng Sibago Island sa Basilan ang ML Adeline. Lula nito ang 3,000 kahon ng imported na sigarilyo na walang kaukulang dokumento.
Nahuli naman sa Sulu Sea ang MLASB Express, karga ang nasa 2,500 na kahon ng sigarilyo. Ayon sa Navy, dinala na ang 2 lancha sa Western Mindanao Naval Command dito sa lungsod ng Zamboanga para sa kaukulang disposisyon. Zambasulta Balita. Namahagi ng agarang tulong pinansyal at bigas ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 20 na pamilya na naging biktima ng sunog sa 4 na barangay. Ang mga benepisyaryo na tinutukoy ng CSWDO ay kinabibilangan ng pamilya mula sa Barangay Pasunangka, 2 pamilya, Sanggali, 5 pamilya, San Jose Gusu, 8 pamilya, at Ayala na may 5 pamilya. Nakatanggap ng tig 10,000 o 10,000 pisong financial assistance ang bawat pamilya mula sa LGU at 1 sakong bigas bawat pamilya. May karagdagang 2,000 piso din na personal na ibinigay si Mayor Kimer Olaso ni Mayor Kimer Olaso. Hinikayat din ni Mayor Olaso ang mga pamilya na kumuha ng second-hand construction materials, kahoy at roofing supplies sa City General Services Office o CGSO para makatulong sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Ang inisyatibang ito ay naglalayong tiyakin ang mabilis na pagbangon ng mga residente ng lungsod mula sa trahedya. Zambasulta Balita. Formal nang inaprubahan ng Civil Service Commission o CSC ang pagpapatupad ng 5 araw na wellness leave para sa lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay bahagi ng advokasya ng ahensya na itaguyod ang mental health at pangkalahatang kagalingan o well-being sa sektor ng serbisyong publiko. Ayon kay CSC Chairperson Marilyn Barua Kiap, sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga empleyado na magpahinga, makabawi at pangalagaan ang kanilang sarili, pinalalakas natin ang isang kapaligiran ng serbisyo publiko na may pagmamalasakit, matatag at mas tumutugon sa pangangailangan ng Pilipino. Pinapayagan ang mga manggagawa ng pamahalaan na gamitin ang wellness leave ng hanggang 3 magkakasunod na araw at layunin nitong tiyakin na ang mga empleyado ay may sapat na pahinga upang manatiling handa at epektibo sa kanilang paglilingkod. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga. At alam mo no, maganda itong wellness leave. Sana no, makonsider din ito ng mga private companies din. Yung kagandahan nito ay iba to siya sa vacation leave, iba to siya sa sick leave. So actually yung government, marami silang leave. Meron silang tinatawag na Leave the group. Then, ibang leave din yun. Oo. Meron silang tinatawag na forced leave. Meron din yung parang SPA leave din ba ata ang tawag nila doon. Iba pa ang VL, iba pa ang sick leave, iba pa ang birthday leave. So, ito madadagdagan, no? May wellness leave na. Kasi, alam mo, napaka-importante talaga yung mental health natin. Kasi whether we like it or not, yung kaaway natin, ito talaga yung target din na talagang bata ka pa, ita-target niya na yung hindi lang yung emosyon mo, pati yung mental health status mo. So, hopefully, no, balang araw, makonsider din ito ng mga private companies natin. Ayan, oras po natin, 7:46 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw. Dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin si Dr. Aldilin Sarajan na isang OB-GYN ng ZCMC para po pag-usapan ang tungkol sa PCOS awareness, balancing hormones, empowering women. Kami po ang inyong mga tagapaglingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS, Radyo Komunidad. Oras na Zambas.
Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. From fear to faith, parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab. And then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR-FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City. Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone. Because my husband is not there, I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people, and one of the community is also your radio station and also the church, and it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to help me in terms of my emotion of really not feeling alone. I think it was DJ Zar mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times. And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Gaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcasts to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo,
para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Lucas 4:18-19 ay nagsasabing, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahihirap ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang pagliligtas ng Panginoon. Nang ipanganak si Jesus, sinabi ng mga anghel sa mga pastol, "Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ang balitang ito ay hindi lamang para magdiwang, kundi isang pahayag na dumating na ang tagapagligtas na magpapalaya, magpapagaling at magbabalik ng pag-asa sa kanyang bayan. Na magsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, binasa niya sa sinagoga ang sipi mula sa Isaiah 61 at sinabi niyang, "Ang kasulatang ito ay inyong narinig at natupad ngayon." Ipinahayag niya na siya mismo ang Mesyas na inaasahan ng lahat. Ngunit hindi ito tinanggap ng marami. Maraming humanga sa kanya, ngunit nang sabihin niya ang katotohanan, sila ay nagalit at tinangka siyang itaboy. Gayunman pinatunayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga himala na siya ang ipinangakong tagapagligtas. Nagpagaling ng may sakit, nagpalaya ng mga bihag, at nagbigay liwanag sa mga bulag. Ginawa niya ito hindi lamang bilang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi bilang patunay ng kanyang awa at habag. Sa Mateo 9:36, sinabi dito, "Nahabag siya sa mga tao sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol." Hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin ang awa at kagandahang loob ni Jesus sa ating mga buhay. Ngunit higit pa sa mga himala, ang layunin niya ay bigyan tayo ng buhay na ganap at walang hanggan. Gaya ng sabi sa John 20:31, ang mga ito ay nasulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ngunit, ang mahirap na tinutukoy ni Jesus sa talatang binanggit kanina ay hindi lamang mga walang yaman sa lupa. Sa Matthew 5:3 sabi dito, "Mapapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ang mga dukha sa Espiritu ay yaong kumikilala na wala silang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kanila ipinangako ang kaligtasan at buhay na walang hanggan." Kaya sa ating pagsubok, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa Kanya, ang kadiliman ay nagiging liwanag, ang kalungkutan ay nagiging kagalakan, at ang kahirapan ay nagiging kalayaan. Ito ang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan na si Jesus ay dumating upang pagalingin, palayain at bigyan tayo ng bagong buhay sa Kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, salamat dahil Ikaw ang mabuting balita para sa aming mga dukha sa Espiritu. Pagalingin mo kami, palayain sa anumang tanikalang gumagapos sa amin, at puspusin ang iyong Espiritu upang aming maranasan ang kagalakang dulot ng inyong kaligtasan. Amen. Hatid ng Pasko ang pag-ibig at pag-asang laan ni Kristo para sa mundo. Si Kristo ang Panginoon, boses ng pag-asa, ilaw sa bawat puso. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Oras na, Zambasulta!
At nagbabalik ang oras na Zambasuta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donasyon ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 2 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna sa ating mga listeners kay Ma'am Mife. Buenos dias Sir Moben and Ma'am Sarami. At muli kay Kuya Noli Aguilar, blessed midweek ONZ family. Sa Lei Informal. Prevenir enfermedad y saber el magacura. Junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules ay muli po natin makakasama ang Zamboanga City Medical Center para po pag-usapan ang tungkol sa ating kalusugan. At maganda po ang magiging topic natin ngayon dahil for sure marami pong mga kababaihan, gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang magkakaroon ng interes kung ano nga ba ito, paano ito nagsisimula at ano ang mga pwedeng gawin dahil karamihan sa atin ay na may mga ganitong experience, no? Or kaya sabihin natin, pinagdadaanan natin ito ngayon. Ang ating topic po ay tungkol sa PCOS awareness at balancing hormones and empowering women. At makakasama po natin ang OB-GYN ng ZCMC, Dr. Aldeline Sarajan. Doc, good morning. Welcome po sa ating programang Oras na Zambasuta. Good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood and listeners. Yes, at welcome po Doc sa ating segment, no. At syempre, Doc, sabi ko nga po kanina, napakahalaga po ng topic na ito kasi marami po akong nakikita na may mga cases na po ganito. Ano po ba, una po sa lahat Doc, ito po bang PCOS ay normal na magkaroon sa isang babae o dahil po sa lifestyle or sabihin natin nakukuha rin sa genes? Sige. Good morning po everyone again. So, ngayon, no, yung pag-uusapan natin is regarding sa polycystic ovarian syndrome or commonly tinatawag nating PCOS. So, isa itong kondisyon na madalas nating naririnig pero kadalasan naman hindi lubusang naintindihan or naunawaan ano ba talaga yung PCOS. So, pag sinabi mong PCOS, hindi lang siya irregular period or irregular menses actually or hormonal imbalance. Isa itong complex na endocrine at saka metabolic disorder na nakakaapekto no, mula sa ulo hanggang paa, mula reproductive system hanggang metabolism, from insulin regulation hanggang mental health. So nakaka-affect siya, no? Ang PCOS, pag sinabi mong PCOS, hindi siya isang simptomas lang because syndrome, ibig sabihin isang grupo siya ng sintomas at saka mga findings na nangyayari sabay-sabay. Basically, ano ba siya? Nangyayari siya because may mga hormonal imbalance, yung mataas, sabi niya yung androgen hormones, ito yung mga male hormones sa babae, nagkakaroon ng problem with the ovulation, yung iba nahihirapan magbuntis or hindi nagme-menstruate regularly, yung iba naman tumataba, nahihirapan pumayat, 'di ba? Tapos, basically, namamana kasi to siya. So, pag sinabi mong may PCOS, hindi lang to problema sa ovaries, pangkalahatan talaga. Gano'n po ito ka-common po sa ating mga kababaihan?
Usually, 1 out of 10 ng mga babae, no, merong PCOS. And usually, common to siyang namamanifest or lumilitaw yung mga symptoms pag nagiging adolescent na yung babae. So, mas mataas siya especially for those may family history ng may PCOS, kung may diabetes, may high blood, or may obesity, or pag sa pamilya ninyo, lagi rin nagkakaroon ng irregular menses. So, usually, hindi to siya kadalasan agad-agad na-diagnose. Usually, pumupunta yan sa derma agad, 'di ba? Kasi, ay, ang dami kong pimple. So, pupunta ng derma kasi ipapatreat yung acne nila, yung hirsutism, yung pagdami ng buhok, or sometimes, they will only know na may PCOS sila pag nahirapan na silang magbuntis. Okay. Pero, ano po yung mga primary na symptoms po na pwedeng makita? So, usually po ba, sabi niyo po kanina, minsan pagdalaga na po, no? Tsaka pa po nakikita, malalaman na may PCOS. Yan lang din po yung time na makikita nila yung mga symptoms. Oo. 'Di ba kadalasan, mas na-overdiagnose yan siya sa mga bata. So, we don't diagnose PCOS sa mga batang less than 18 years old, no? Pag ang babae umabot na ng 19 and above, then that's the time we can diagnose patients with PCOS. So, ano-ano ba yung mga criteria para masabi natin ang isang babae may PCOS, 'di ba? Ang common, ang lagi kong nakikita sa klinik ko, lagi sasabihin ng babae, "Dok, tiyan na yung PCOS." Ay, sabi ko, "Bakit?" Kasi, "Dok, sa ultrasound, may PCO ako." So, kailangan ba ng ultrasound para mag-diagnose na may PCOS? No. Hindi kailangan ng ultrasound para ma-diagnose natin may PCOS ang isang babae. Pag number 1, may tinatawag kaming Rotterdam criteria, at least 2 out of 3 nito. Kung naka 2 out of 3 ka sa mga simptomas, basically may PCOS ka. Number 1, you have menstrual abnormalities. Ano yung ibig sabihin? Sobrang aga ng regla mo, or sobrang tagal. So, meron tayong interval na fina-follow lang, yung 24 to 38 days. Kasi ang mga babae, pagtatanungin mo yan, "Dok, regular man yun, men." So, anong ibig sabihin nun? Monthly. So, ibig sabihin, niregla siya for example, niregla siya ng November 1. Pero niregla siya ulit ng December 15. So, isipin mo, ay, monthly naman. Pero when you count the interval, it's more than 38 days. So, that's irregular menses. So, akala mo lang dahil monthly ka nagbe-mens, normal na yon. So, for example, pag ibig sabihin, ang always counting, itong lagi kong sinasabi sa clinic, no? Ang spotting is not considered regla. So, pag nag-spotting ka, hindi mo siya ika-count as day 1 of menses mo. You always count your day 1 of menses during the heavy menstrual bleeding. So, you count it from the first day of your last mens to the first day of your current mens. So, if the interval nyon is 24 to 38 days, definitely regular ka. So, anything less than or beyond 38 days, that's irregular menses. So, wag tayong maging kampante, ay, normal na sa akin ang 2 to 3 months saka nagre-regla. Because later on, magkakaroon tayo ng complication. Pangalawa, yung sign na hyperandrogenism. Ano bang ibig sabihin nun? Yung pagtaas ng hormones na panlalaki sa katawan. So, sa symptoms, ito yung mga pimples, yung mga pimples nila sobrang cystic, especially sa lower face at saka sa jawline. So, yun yung common sign ng androgen excess. Even when you go to your derma, hindi yan siya matitreat ng derma. Because the main root of your acne would be your hormonal imbalance. And you should be treated by an OBGYN or even the dermatologist. Kailangan bigyan ka ng pills. Now, hindi pwedeng hindi ka magpa-consult sa doktor mo because maraming klase ng pills. Okay? Kasi ang karamihan, kumpraya lang sila na pharmacy kasi over the counter lang naman yan. Pero maraming klase ng pills that would address your PCOS. There are certain type of pills na pang endometriosis or baka para alam natin kung anong klaseng pills kasi we treat our PCOS based sa symptoms ng pasyente. And pangalawa, ito na yung polycystic ovaries by ultrasound. Kung baga,
physically pa lang, 'di ba? Symptoms pa lang, madadiagnose mo na ang patient na may PCOS. Kaya kami pagkita, ay may PCOS tong pasyenteng to. Kahit Mhm. hindi ko to ipa-ultrasound, kumbaga supplemental na lang ang ultrasound. Mhm. Mhm. Doc, kanina po nabanggit po ninyo na isa sa mga pwedeng hindi mangyari dahil may PCOS o PCOS ang isang Mm. babae, hindi magkakaanak. Pero paano po ba nila malalaman kung hindi lang siya nabubuntis dahil may PCOS? Kasi may mga ganyan po 4 years, 5 years after, nabubuntis naman. Ano po ang dapat nilang gawin? Oo, kasi ang tawag dito, most of my patients are infertility cases, no? Mhm. So, pupunta sila sa akin, sabi nila nahihirapan silang magbuntis. Tapos, you have to really probe the patient, no? Ipoprobe natin ano ba talaga yung mga symptoms niya. So, ang babae, definitely, ideally, dapat nagre-regla sila regularly. Pag Mhm. hindi ka nagre-regla regularly, meaning to say, hindi ka nag-ovulate. Okay. Mhm. Oo. So yun always, hindi mo kahit hindi siya pero syempre 'pag infertility ganito, ibang usapan din 'yan, Mhm. 'no? Kasi Mhm. marami pa tayong test na gagawin. Mhm. Hindi lang isa sa mga rason lang hindi nabubuntis ang babae because of polycystic ovaries. Isa lang Mhm. siya sa mga reasons, but we have to do the other test to determine kung ang rason ba bakit hindi siya nabubuntis is because of the PCOS. Mhm. Another kuwan na naman 'to siya topic 'pag infertility ang pag-uusapan. Mhm. Kaya mahalaga po talaga na pumunta po sa katulad ninyo para matumbok na agad. Bakit 4 years na Tama. kayo mag-asawa, 5 years na, hindi pa rin kayo nakakabuo. Yun po yung pinaka the best. Meron po kasi Dok, takot takot na magpa-check up kasi sa isip nila baka may PCOS ako eh. Oo. Alam nyo, hindi dapat tayo matakot, no, na magpa-consult if you have PCOS because ako gusto ko talaga 'tong i-advocate because 'di ba common sa atin ang PCOS, and usually ang mga tao dahil nakikita nila sa social media, sa TikTok, sa Facebook or whatever platforms man 'yon, may mga binebentang mga gamot, they do not seek consult, no? They usually treat their self, no? Sila-sila lang. Pero, ang treatment kasi ng PCOS, hindi lang yan siya yung mga supplements lang, hindi lang siya yung OCP. We have to treat the PCOS holistically. Mhm. Because ayaw natin ang complication later on. No, kasi akala natin PCOS lang, dahil irregular ako mag-mens, dahil may acne ako. But remember, once you have PCOS, may forever, hindi siya nawawala. Hindi ka Oh. nagiging PCOS free, magiging symptom free ka lang. Okay po Dok. At least po Dok, no, malinaw po yan. Pero may mga patient po tayo na kahit may PCOS, nagkakaanak po Dok, no? Oo, pwede naman. Hindi naman taning ang PCOS, 'no, once yung PCOS hindi ka mabubuntis, puwedeng-puwede. Puwede kang mabuntis once you are properly treated, Mhm. and sometimes once nare-regulate na yung mens mo. Sabi ko nga, always remember, ang babae dapat nagme-mens every cycle, every month. Mhm. Kasi 'pag hindi yan siya nagregla, walang itlog na nabubuo. Mhm. Ayun. Dok, meron po ba tayong mga misconceptions naman po? Kagaya po may nagsabi sa akin na maraming nagkakaroon din ng PCOS dahil na rin po sa lifestyle. Tama po ba yun? Oo, tama naman. Kasi commonly, 'pag may PCOS, 'di ba? Pero ang common notion natin, 'pag may PCOS, mataba, 'di ba? Opo. 'Pag payat, ay, porke tiyan ni PCOS, no? Payat man nyo. So, hindi Mhm. pa din. Mhm. Because, number one talaga ang PCOS, hereditary siya, 'di ba? Genetic na mamana siya. Mhm. But most of patients with PCOS kasi, matataba lang sila. 'Pag mataba ka kasi, mas marami kang male hormones. Mhm. Hence, mas na-aggravate yung mga symptoms mo. Okay? So, maraming myths, 'di ba? Sabi nila, may cyst ako, so may PCOS ako. So, hindi yun totoo lahat. 'Pag may PCOS ka, hindi totoong may cyst. Ito ay maliliit na kwan lang naman, follicles. 'Di ba? Mhm. Tiyan, Mhm. 'di ba nagpapa-ultrasound, tapos nakikita tiyan kwan, manada mga cyst. Mhm. So, hindi naman yung lalaki. Mga follicles yun na hindi lumalaki. So, pag hindi lumalaki ang follicles mo, hindi ka nangingitlog.
Kaya hindi ka mabubuntis. Or sinasabi nila may PCOS ako, infertile ka na or baog ka na, no? So, meron pa rin. Pwede ka pa rin mabuntis naturally. Or for example, you seek consult to your OBGYN para mabigyan ka ng gamot pang paitlog. Because sabi ko nga, yung mga cysts na nakikita sa ovaries, hindi yan sila lalaki. Hanggang dyan lang yan sila. Kumbaga, stagnant na sila sa size na yan, na 2 to 9 millimeter. Para masabi nating nangitlog ka, may specific size kami ng follicle na dapat ganun kalaki para masabi nating nangitlog ka. No, yung iba naman, sinasabi niya PCOS ay dahil sa katabaan, no? Hindi obesity hindi obesity ang dahilan, pero nakakapagpalala sila ng hormonal imbalance gaya ng sabi ko kanina, 'di ba? Or pag ang another myth naman nila, ay may PCOS ako dati, irregular ako mag-mens, ngayon regular na. So magaling na ako. No? Ang sabi ko nga, never kang nagiging PCOS free, but you will only be symptom free. Or pag nag-diet ako, mawawala na ang PCOS. Hindi completely mawawala, makokontrol lang. All our management sa PCOS, it will not lead, no, na mawala ang PCOS mo. Pero magiging symptom free, kokontrolin niya lang lahat, but definitely andyan pa rin ang PCOS. Ano po yung pinaka malalang pwedeng mangyari, Doc, sa isang patient kapag hindi niya po binigyan ng atensyon, hindi nagpa-check up po sa kagaya ninyo na doktor? Okay. Ito yung may mga long-term complication tayo. Kung i-divide natin siya kung sa isa sa number 1, pag reproductive, kasi majority naman ng patients na pumupunta sa akin, mga infertility cases, no? Ang reproductive na magiging complication, number 1 would be infertility. Anong infertility? Hirap magbuntis, no? Ang babae, pag sa isang mag-asawa, for 1 year na trying mag-conceive and hindi pa rin nabubuo, you need to seek consult, no? Yun lang ang taning namin, 1 year. Pero if you are 35 years old and above and you have other problem, 6 months lang, you have to seek consult for that. Number 1 yun. Pangalawa, di ba initially ang PCOS, irregular mag-mens, hindi nireregla. Dati 2 to 3 months, saka nireregla. Then eventually, ang mangyayari, magi-heavy bleeding na sila. From hindi nagre-regla, lalakas, matagal ang regla. And later on, ito ang always kong sinasabi sa mga patient, this will lead to endometrial cancer pag hindi natin siya na-control. Now, metabolically naman, pwede siyang maging at risk ka sa hypertension, diabetes, obesity, yung pagkakaroon ng bilbil, no? Or mataas ang mga cholesterol, tapos pwedeng magkaroon ka ng sleep apnea or non-alcoholic fatty liver disease kasi sa sobrang taba. Tapos yung iba, nagkakaroon sila ng mental health issues. Bakit? Kasi hindi na sila nabubuntis. Pangalawa, physically, no? Ang dami nilang pimples, tiyan sila may mga ano ba to, balbas, bigote, which is dapat din naman yun, no? Na wala sa face ng babae. Opo. So, yan yung mga possible complication. Oo, seryoso po pala ito, Doc, no? Hindi kaya Oo, hindi ako, dapat ibaliwala. yes, oo. Ako, kasi, ang dami-dami ko nang naoperahan ng mga pasyente with endometrial hyperplasia, with endometrial cancer. And you know what's the common denominator? They are PCOS patient. Opo. So, na-mention nyo po, Doc, may mga operasyon na pwedeng gawin kapag PCOS? Ang PCOS, hindi siya inooperahan. Okay. No? The treatment for PCOS would always be medical. Number 1, lifestyle modification. Okay. Diet and exercise. Especially for those patients na matataba. When you lose 5 to 10% of your weight, nagiging okay ang regla mo, nabubuntis ang mga pasyente. Kaya ang lagi kong sabi sa patient, ma'am, kung gusto niyo pong mabuntis at dahil po medyo mataas ang kwan natin, malaki ang timbang natin, kailangan natin mag-weight loss. So, pangalawa na, yung mga medical management natin. Ito na yung magbibigay tayo ng pills. So, maraming klase ng pills, no? Hindi kung ano-anong klase lang. Kailangan you really have to seek consult. Kasi iba ang pills na ibibigay natin for those patients with PCOS who wants to get pregnant.
compared to those patients with PCOS who doesn't want to get pregnant. Okay. Doc, may tanong po tayo dito. May kaugnayan po ba itong tinatawag na laparoscopic procedure? Kasi ang tanong niya po, paano po ba ang prosesong ito? Ang laparoscopic procedure, 'di ba? Ang common hindi natin ginagawa ang surgical laparoscopy for those patients with PCOS. Now the laparoscopy, ito 'di ba ang laparoscopy, ito yung minimally invasive surgery kung saan 'di ba? Usually pag hinihiwa ang tiyan ng mga pasyente, malaki, mahaba. Ang laparoscopy maliliit lang 'yan siya. But definitely it is not a treatment for patients with PCOS. Okay. So ibang sakit po ito. Ibang sakit 'yan siya. Kung may mga cyst ka, no, yung mga bukol sa ovary, then that's it. Or may mga myoma ka, then pwede natin gawin ang surgery na laparoscopy. But for treatment for PCOS, hindi. Okay. Doc, meron din po ako nakita ang case, Doc. May PCOS po siya, mataba po siya, pero nabuntis. Kaya lang, Doc, 6 months lang po yung tinagal ng pagbubuntis niya. Part po ba ng pagkakaroon ng PCOS ay hindi po nailuluwal sa 9 months po yung sanggol? No, hindi. Hindi siya rason kung bakit nagkaroon ng preterm delivery. Preterm delivery. Probably may other factor pa yon kung bakit nagkaroon. Baka na-check ba natin ang BP ng pasyente? Mataas ba ang blood pressure? Mataas ba ang sugar niya? Or may mga other problem siya, immune problem. Ayan po. Sige po. Doc, halimbawa po, dumating na po, nagka-mental health concern na po ang ating mga pasyente. How do you address po? Paano nyo po ito binibigyan po ng solusyon para hindi po siya lumala? Kasi lalo na po ngayon, Doc, no, yung ating mental health. Yeah. So, pag nagkakaroon ng problem with mental issues, no, you ask first, bakit ba? Bakit? Ano yung rason? Bakit nagkaroon ng problem? If, for example, nagkakaroon na siya ng depression or anxiety because sabi ko nga sa mga patients na may PCOS, one of the reasons bakit ganon because of their physical appearance and the inability to get pregnant, no? Then we help them at least address those concern, give them proper medication and treatment. Pero pag sobrang lala na talaga, definitely we're gonna refer them to yung mas specialista sa mga psychiatrist natin. Baka they need to really voice out everything na ano ba talaga yung nararamdaman nila. Doc, alam ko po, no, sabi niyo po kanina, tama po ba yung term ko, walang PCOS-free, symptoms-free lang. Pero meron po ba tayong isang success story na dahil nagpatuloy po siya, nagpa-under monitoring siya, naging mabuti naman po at normal at masaya po ang buhay ng isang babae? Oo. I myself, I have PCOS, no? Okay. Oo. I myself, I have PCOS. So, I know kung ano yung treatment talaga for those patients, no, na may PCOS. And for my patients, mga infertility cases, they're trying to conceive for 3 to 5 years, and then we manage the PCOS, and now they're pregnant. Okay. So, pwede talagang magkaroon Pwede, oo. ng isang Huwag nating pamilya. ipagwalang bahala. Like for example, na-treat sila ng kanilang OBGYN, naging okay na yung menstruation nila, nag-okay na yung face nila, nag-okay na, wala na silang mga bigote, balbas. Then after that, dahil okay na, wala na, hindi na sila magpapasik consult, no? Ay, hindi na sila magpa-follow up. Meron din po ba tayong latest research or advancement po ng PCOS treatment na nagbibigay po ng hope sa ating mga kababaihan na mas madali na yung pagsolusyon natin dito sa problema natin? Actually, ang PCOS, madali naman talaga siyang i-treat, no? We only base our treatment based sa symptoms ng pasyente. For example, ang symptoms niya is mapimples, mabuhok, 'di ba? Mabuhok, hindi nabubuntis. Then we give them, pag hindi sila nagme-mens regularly, then we have to give them pills to menstruate, para mag-menstruate sila, para maging regular ang menses nila. Pag may mga pimples sila, mabuhok, then we give them
also pills. Yun lang din naman eh. Kahit when you do your research, the treatment would always be individualized. So hindi porket ganito ang treatment ng isang doktor sa ganitong pasyente, yun na rin ang applicable sa iyo. Iba-iba yung It's always case. be goal-oriented. Hindi Opo. magkakapareho ang treatment per patient. Ayun, yun po yung dapat natin alalahanin. Iba-iba po ang ating mga kaso, kahit sabihin natin parehong PCOS, pero hindi po pare-pareho ang pwedeng Tama. ibigay na medication. Kasi syempre, di ba, sinabi ng friend ko, nakita ko to sa social media. May isa akong patient dahil she wants to get pregnant. Tapos nakita niya sa TikTok, she bought that medication. Now, nung pumunta sa akin, no, pagtingin namin, pina-check ko yung liver profile niya, sobrang taas. Yan yung mas kino-consider nila yung mga doktor na TikTok, Dr. Google, Dr. Oo, AI. tama. So, Tama, iwasan po tama natin naman. yan. Ayun, dahil yun, kagaya po ng isang kaso, nagkaroon po ng liver problem, Doc, no? Okay. Okay. Sige po, Doc. How about po, ano po yung panawagan natin, Doc, sa ating mga pamilya, sa asawa na nagiging minsan away na po nila ito dahil hindi maintindihan. Ano po bang support ang pwede nilang ibigay sa isang babae, lalo na pag may PCOS? Oo, no. Siyempre, pag mag-asawa, most likely naman, kaya sila siguro nag-aaway because hirap silang magbuntis. Diba? Yun lang naman yun. Hindi naman nagiging rason ang PCOS dahil mainitin ang ulo ni Mrs. Diba? Usually, ang common naman pinagtatalunan ng patient ng couple na ang asawa nila is may PCOS because hirap magbuntis. Then definitely, you have to seek consult to your OBGYN to properly address the problem. Sabi ko nga, ang infertility is another problem and ang dami-daming test para to determine what's the possible reason. Isa lang doon ang PCOS. Ayan, kaya po muli, kailangan sa mga asawa, suportahan natin, magpa-check up kayo. Samahan mo na mag-check up si Mrs. or yung anak nyo. Oo, ako importante sa akin, especially pag infertility ang problem, dapat mag-asawa. Mag-asawa ang nagpapa-check up. Because the common notion, it's always the babae. Because ang babae may PCOS, because ang babae mataba, because ang babae matanda. But infertility is another topic, no? It's a couple's problem. It's not a woman's problem alone. Ayan, kaya importante yung support with each other. Doon sa mga parents din na yung mga dalaga nyo po ay may mga symptoms na po, ayan, kayo po muna ang may responsibility para dalhin sila sa doktor. Ayan, ako, maraming salamat po, Dr. Sarajan, sa napakaganda, linaw po na explanation nyo tungkol sa PCOS. At baka may dagdag po kayo, baka may gusto kayong i-promote o kaya po dagdag na panawagan, lalo na po ngayong PCOS awareness. Oo. Just remember lang po sa lahat ng nakikinig, nanonood, ang PCOS ay forever. Pero ang sintomas pwedeng mawala. Hindi tayo naglalayon na magkaroon ng PCOS-free na patient, kundi gawin nating healthy, cycle-regulated, and symptom-free. Kaya kayang-kaya natin itong gamutin sa tamang gabay at tamang paggamot. Ayan, again tamang gabay, tamang gamot, pumunta sa ating mga doktor. Muli, maraming salamat sa ating OB-GYN from ZCMC, Dr. Aldeline Sarajan. God bless you po, Doc. Thank you po. Bye. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. At maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magarinigan po tayo muli bukas dito sa ating programa, Monday to Friday, 7 a.m. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.
Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Paano